Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Zamboanga City. 2 estudyante ang kumpirmadong nasawi habang sugatan ng ilan sa panibagong insidente ng karahasan sa paaralan. Conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga naiwang pamilya ng mga biktima at buong Ateneo de Zamboanga community. Tinawag ni Pangulong Marcos na trahedyang insidente na hindi dapat nangyari. Gitang presidente, ang paaralan ay lugar para matuto ang mga bata, mahubog at tulay sa pag-abot ng kanilang mga pangarap na dapat ay isa sa mga pinakaligtas na lugar sa bansa. Siniguro ng Pangulo ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga eskwelahan at komunidad para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at makapag-aral ng walang pangamba. Mariing kinundena ni Senate President Win Gatchalian ang madugong trahedya sa junior high school ng Ateneo de Zamboanga University. Dapat anyang maging malinaw kung paano nakuha ng estudyante ang armas at paano ito naipasok sa eskwelahan. Nakatakda namang magpatawag ng pagdinig sa Huwebes si Senador Riza Hontiveros. Hindi pa masabi ang koneksyon ng pamamaril sa nihilistic violent extremism o grupong itinuturing na walang saysay ang batas o buhay ng tao. Pangunahing layunin ng mga hearing na ito na matukoy kung ano ang kailangan nating baguhin sa paaralan at online environments ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli. Kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila-livestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Ikinaalarma naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang tila pagiging normal ng pagiging bayolente sa mga kabataan na ginagaya umano sa mga social media at ilang opisyal ng gobyerno. Ito yung mga napapanood ng mga bata sa mga SOCMED. So malaking impluwensya po yan sa mga nakikita nila sa social media, mga nakikita nila sa mga leader ng ating bansa. Dahil sa ngayon, nakikita natin pagka ikaw ay palamura, ikaw ay bayolente, ay medyo hinahangaan ka na . So dapat yan medyo baguhin na rin natin. Sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Quino, kailangan tugunan ang ugat ng problema sa pamamagitan ng paglalagak ng sapat na pondo para sa edukasyon, mental health at psychosocial services. Mungkahin ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, lagakan ng budget ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. Isa rin itong wake-up call, no? Mukhang dahil budget season ngayon, baka kailangan din talaga natin bigyan ng incapacitate ang ating DepEd para ma-secure ang ating mga eskwelahan. No, physically secure, hindi lang po doon sa mga facilities, but even to a point na we need probably to beef up security in our public schools dahil nakakabahala na talaga ito. Sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, nilaanan ng pinakamalaking budget ang sektor ng edukasyon na nagkakahalaga ng 976 billion pesos. Ayon sa Malacanang, bahagi niyan ay para sa pagpaparami ng mga security personnel, pagbili ng mga metal detector at iba pang hakbang para matiyak ang kaligtasan sa mga eskwelahan. Kalezal Pardilia para sa Bayan.